Ayan. Hi guys! Welcome to my YouTube and you are in the Sima Discarte channel. My name is Maricel and I am your host this video. By the way, ang content natin sa gabing ito, it's all about maalaala nyo pa kaya. Ang video ito ay para sa lahat ng mga alatis, mga kamag-anak, mga kaibigan at sa lahat ng mga taong nakapaligid sa aming mga seaman. Nawa po ang video ito ay mapupulutan nyo ng aral. Nakatanggap po ako ng liham mula sa Nueva Ecija at ito'y pinadala niya sa aking tanggapan. Charot. Okay, kunwari na sa maalaala nyo kaya tayo. Basahin natin ang kanyang liham na pinadala mula sa Nueva Ecija. Dear Ate Charot, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roy. Isa rin po akong seaman at matagal na din po ako sa work bilang isang seaman. Isa rin po akong tatay ng dalawa kong anak na parehong nasa kolehiyo. Sumulat po ako sa tanggapan niyo upang aking ibahagi ang kwento ng aking buhay at malaman ang payo niyo sa problema ko. May dalawa po akong problema, Ate Charot. Una, may mga kaibigan, kamag-anak, at mga kakilala po ako na humihiram sa akin ng pera at halos hindi na binabalik. Tingin niyo po kaya, ano po kaya ang maganda kong gagawin? Dahil ito po ay laging paulit-ulit tuwing aakyat po ako ng barko. At ang tagal ko na po nagbarko, hindi po ako makausad. Pangalawa ko pong problema, Ate Charot. May mga anak po ako na maluho. Tuwing sasampak po ako ng barko, meron po talagang mga expensive gadgets na pinapabili ang aking mga anak. Pag di ko po sila binili, sila po ay nagtatampo. Kaya isang dahilan po kung bakit hanggang ngayon hindi po ako makausad-usad o makalaya sa buhay. Plus pa, may binabayaran pa akong lupa't bahay na kung saan ito po ay inihahanda ko na kung sakaling mawala ako sa mundong ito, meron po akong maiiwanan sa aking mga anak. Ang bahay at lupa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento sa channel nyo. Lubos na gumagalang, Roy. Alam nyo po, bilang si Ate Charot, ang maipapayo ko lang, no? Sa iyo, Roy. Total, sumulat ka sa aking tanggapan, Charot. May dalawa si Roy na problema. Ang sabi niya, ang tagal niya nang nagbabarko, pero hindi siya makausad. Ang una niyang problema ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Na tuwing sasampa siya, tuwing uuwi siya, ang tingin sa kanya milyonaryo. Kaya kung mangutang, wagas-wagas. Pero pag nagbayad, tatago-tago sila. Nagiging makalimutin na ang lahat na nangutang sa kanya. Ito'y hindi natin maiwasan mga kapwa ko marino.
Kahit ako, hindi rin ako naging excuse dito. Ang mapapayo ko lang sa iyo, Roy, at sa lahat ng mga marino na kagaya sa kwento ng buhay ni Roy. Siguro panahon na para we can say no. Hindi naman siguro masama magsabi tayo ng no, di ba? Kasi kapag mabait tayong mga marino, ang daming umaabuso sa atin. Ang tingin na nila sa atin, naghahakot tayo ng pera sa loob ng barko. Ang tingin nila sa atin, namumulot lang tayo ng pera. Kayong mga umutang ha? Kayong mga humiram, mahiya naman kayo. Kahit sabihin mo na 100 yan, 200 piso yan, malaking halaga para sa amin yan. O ikaw Marino, wag kang angal-angal na, ang liit lang yan, ibigay na lang yan. Kaya hindi tayo makausad kasi ini-spoiled natin sila. Tayo rin mismo ang may kasalanan. Yung mga taong nakapaligid sa atin, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala, ini-spoiled natin. Pinakitaan din natin na bonggang-bongga pagdating natin, inuman dyan, inuman dito. Gasta dyan, gasta dito. Tayo rin ang may kasalanan Wala tayo, hindi tayo marunong magtago. Hindi tayo marunong sumikreto. Alam mo sa panahon ngayon, dapat matututo tayo sa nangyari sa pandemic. Marami bang tumulong sa atin? Marami bang tumulong sa atin sa oras na kailangan natin? Subukan nyo. Sasampa ulit kayo ng barko. Ang daming magme-message sa'yo. Iba't ibang klase ng drama sa buhay ang magme-message sa'yo. Nandun yung hihiram ng pera, panimula ng negosyo, ni kaibigan. Nandun yung hihiram ng pera kasi may emergency, si kamag-anak. Pero tingnan nyo, sa oras ng bayaran, naging makalimutin na si kamag-anak. Naging makalimutin na si kaibigan. Mga marino, kapwa ko marino, it's time na para sarili naman natin ang unahin natin. It's not too late. Ibang usapan pag talagang totoong emergency. Ibang usapan yon. Pero kung manghiraman lang sa atin, manghiraman lang sa atin, dadaanin tayo sa iyak-iyak at nagmamakaawa para lang may panggatas yung anak nila, para lang may pambili ng luho nila, para lang may pambayad ng utang nila. Hindi tayo nagtrabaho sa barko para tayo magbayad ng utang nila. Hindi tayo nagtrabaho sa barko para sustentuhan ang anak nila, na tayo pa bibili ng pampers, na tayo pa bibili ng gatas ng anak nila. Hindi tayo nagtrabaho sa barko para tayo magpaaral ng anak nila. Hindi tayo nagtrabaho sa barko para sila makakain ng masarap at tayong mga marino doon sa loob ng barko, hindi nila alam kung ano mga kinakain natin doon. Tayong mga marino, magising na tayo. Magising na tayo. Ilang taon na tayo nagbabarko. Ilang taon na tayo nagbabarko. Nadapa tayo after the pandemic, nadapa tayo, karamihan sa atin. Pero bumangon tayo. Ngayon, kung ikaw naman, viewers ko, na hindi ka naman nadapa, talagang mayaman ka na sa buhay, tumahimik ka na lang, huwag kang magbigay ng negative comment sa video ko. Ako'y naghanap buhay lang Pero doon talaga sa mga kapwa natin marino na may same experience, kagaya sa isa nating kapatid na marino na nagpadala ng sulat mula sa Nueva Ecija na si Roy. Matuto tayo. Yung mga taong nakapaligid sa atin, dadramahan lang tayo, uutangan tayo. Oo, maliit yung 100 peso. Maliit yung 200 peso. So, alalahanin din natin kung gaano kahalaga ng bawat segundo, ng bawat minuto sa loob ng barko sa oras na tayo nagtatrabaho. Tama ka, maliit lang yung 100 peso na hinihiram nila sa atin. Maliit lang yung 200 peso.
Pero yung bawat segundo, yung bawat minuto natin na paghihirap, na pagpupuyat sa loob ng barko, napakahalaga. Yun ang isipin natin. Isipin naman natin yung sarili natin. Unahin muna natin yung mga bagay sa atin na mahahalaga. Kung may sobra-sobra tayo, then yan ang ibigay natin sa kanila. Pero unahin muna natin dahil hindi habang buhay tayo ay nasa loob ng barko. Gusto mo ba makita sarili mo 50 years old, 60 years old, 70 years old, nagbabarko pa tayo? Nagbabarko ka pa? Ha? Sabay-sabay tayong magkaisa. Sabay-sabay tayong matuto. Sabay-sabay tayong magsusumikap, umahon sa buhay, kapwa ko marino. Ha? Matuto na tayo. Yung mga taong nasa paligid natin, yung mga taong mga kamag-anak, mga kaibigan na sumisip-sip ng pinaghirapan natin, sila hindi nila alam kung gaano tayo naghirap sa loob ng barko. Sila, pagdating natin, sasabihin lang sa'yo, pare, meron ka bang emperador dyan? Pare, may pambili ka ba ng Red Horse dyan? Pare, pahingi ng isang kahang Yose. Pero sino ba ang nagtatrabaho sa loob ng barko? Sino ba ang nagpapawis at nagpapakahirap? Kamag-anak ba? Kaibigan ba? Hindi, ikaw na marino. Kaya matuto na tayo. Kaya ikaw, Roy, magising ka. Learn to say no. And learn to invest and learn to save. Pare-pareho tayo magsimula muli. High blood na naman ako. Ngayon, sa pangalawang problema ni Roy, yung sa dalawa niyang anak na nag-aaral sa kolehiyo na Maloho. Hoy, mga anak ni Roy ha, kayo, hindi nyo alam kung paano magtrabaho si tatay nyo sa loob ng barko. Hindi nyo alam kung paano siya magkis-kis ng buong barko doon para lang makabili ng mga bago at expensive na gadgets nyo. Para lang may pagmalaki niyo sa mga kaklasmate niyo, sa mga kaibigan niyo na tatay niyo seaman. Tingin niyo proud kami sa tuwing ginaganyan niyo kami. Tingin niyo proud na proud kami pag sinasabihan niyo kaming ang anak ko seaman, kaya mangutang ako. Ang kapatid ko seaman, ang kaibigan ko seaman, ang kamag-anak ko seaman, kaya mangungutang ako, bibili ako ng mamahaling gadgets. Ahay, tingin niyo proud na proud kami? Magiging proud kami kapag kayo itikom nyo, mga alate, mga kaibigan namin, mga kamag-anak, itikom nyo yung bibig nyo, magsumikap kayo at huwag kayo umasa sa amin. Diyan magiging proud kaming mga marino. Kaya kayo na dalawa na anak ni Roy na Maloho, ha? Porket nawala pambigay si papa nyo, hititin nyo, kayo kaya magtrabaho sa loob ng barko? Ha? Hindi nyo ba alam kung ilang oras ang tinatrabaho ni papa nyo? Hindi nyo ba alam kung nakakain na ba si papa nyo sa tamang oras? Ha? Ang nakikita nyo kasi kay papa nyo, marino si papa, seaman si papa, kumikita si papa ng dolyares. Kaya pinagmamalaki nyo sa mga kaibigan nyo, nililibre nyo pang mga kaibigan nyo ng pamasahe at ng mga snacks or lunch. Samantalang papa nyo doon nagpapakahirap. Maawa kayo mga kabataan kayo. Kapag ang amay nyo, yung papa nyo, yung daddy nyo nagtatrabaho sa barko, suportahan ninyo. Gusto nyo ba ang daddy nyo makita 50 years old, 60 years old, 70 years old, nagtatrabaho pa? Maawa kayo, kapal naman ang mukha nyo. Pasintabi sa salita ko, sa mga words ko. Kayo mga kabataan, kayo ha? Pahalagahan nyo ang kinikita ng tatay nyong marino, ng tatay nyong seaman. Dahil hindi napakadali ang kinikita nila. Akala mo tatay mo nagluluto doon sa barko? Akala mo madali ang trabaho niya? Ha? Ilang kaya mga big boss niyang sumisigaw sa kanya? Ilang kaya mga tauhan niyang ang mga matitigas ang ulo? Akala mo tatay mo nagtitimpla lang doon ng alak? Akala mo ganun ang kasimple? Ha? Hindi mo alam after work niya, hindi lang pagtitimpla ng alak. Akala yun pala pagkikis-kis ng mga imbornal doon sa loob ng barko. Tinatrabaho niya pa pagkikis-kis ng basurahan, paglilinis ng basurahan, tinatrabaho pa ni papa mo para lang sa luho mo.
Kaya kayong mga anak, ha? Ha? Matuto kayo kay ate, charot. 16 years na to sa barko, kaya alam ko ang trabaho ni tatay nyo. Ha? Matuto kayo. Hindi ako nagbibiro, 16 years ng experience ko sa barko, kaya nakikita ko yung mga trabaho ng daddy nyo. Para ganunin nyo yung mga daddy nyo. Binigyan nyo na ba ng daddy nyo ng bulaklak tuwing dadating siya? Pag birthday, pag New Year, pag Christmas, naalala nyo ba ang daddy nyo? Pinapadalhan nyo ba ng Christmas card, greeting cards, or else ang mga pabao ni mami nyo? Iniipon nyo ba para pagdating ni daddy nyo na seaman, may kayo naman namang pasalubong kay daddy nyo at sabihin nyo, daddy, binili ko po tong damit na to para sa'yo, daddy. Ha? It's time na mga anak para i-appreciate nyo habang buhay pa ang mga papa nyo seaman, ang mga daddy nyo seaman. Ha? Akala nyo naka-high blood na naman po sa inyo. Nakita nyo tong kamay ko? Nakita nyo ano? Tirisin ko kayo na parang puto, mga anak kayo na wala kayong kwenta na pasensya sa words ko, ha? Pag ang tatay nyo seaman, pag ang daddy nyo seaman, ha, suportahan ninyo. Huwag kayong pabili ng mamahaling sasakyan, huwag kayong pabili ng mga mahaling alahas. Ha? I-appreciate nyo, pahalagahan yung trabaho ni daddy nyo. Kaya hanggang ngayon gusto na ni daddy nyo, gusto na ni papa nyo magpahinga. Hindi makapagpahinga kasi sa luho ninyo. Para lang makatapos kayo sa pag-aaral. Kayo naman, gusto nyo bida royal kayo, gusto nyo pasikat kayo sa school, gusto nyo kayo lagi ang pabida-bida sa school. Ibili nyo ng damit si daddy nyo pag uwi. I-treat nyo siya sa magandang restaurant. Ha? Alalahanin nyo, ilang taon naghirap si daddy nyo para masuportahan si mami nyo at ikaw na mga anak ng daddy mo. Ha? Alalahanin mo, hindi lang nagtatrabaho doon si papa mo sa barko para lang masabi nyong may seaman na daddy kayo, may seaman na papa kayo. Tandaan nyo yan. At kayo naman na mga viewers, ha? Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Huwag kang mahiya, ha? Mag-subscribe ka para tuwing mayroon akong video na i-update, ma-update ka, ma-remind ka, ma-notify ka. Kadali-dali mag-subscribe. I-subscribe mo yung words na subscribe. Tapos i-like mo naman, huwag mo i-dislike. Parang awa mo na, pawis na pawis na yung kilikili ko dito sa paggawa ng video. Tapos magni-negative comment ka pa, palit kayo tayo, ikaw kaya mag-content creator o ikaw mag-vlogger. Kaya ngayon, saludo ako sa mga content creator, saludo ako sa mga vlogger, napakahirap pala ng trabaho nyo. Hindi pala madali. Kaya proud na proud ako sa lahat ng mga content creator. Okay? So, sa aking pagtatapos ng aking episode, na maalaala nyo kaya. Lesson learned sa ating mga marino, kung may mangungutang sa atin, we learn to say no. Kung hindi man ang emergency, we learn to say no. Iba naman yung usapan kapag kapwa nating marino na nangangailangan, iba naman yun. Pero doon sa tayong mga marino, tapos may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kapatid tayo, may mga kapamilya, mga kakilala, na inaabuso tayo, learn from that experience. Learn from the will experience, seaman, ha? Huwag ka nang mag-negative comment, patatao, mag-smile ka na lang. Learn from your mistake. Ha, ilang taon na tayo nagbabarko. Hindi pa tayo natututo sa buhay. Hindi bali maubos yung pera natin sa pagbigay sa church or sa pagtulong sa kapwa. Kaysa mga pagtulong sa tao na walang kwenta na sinisip-sip yung paghihirapan natin na kunwari, hiram-hiram, hindi na lang humingi. Kayo mga mangutang kayo, hindi na lang kayo humingi. Humiram pa kayo. Humiram tapos walang balik-balik. Maawa naman kayo kasi kami nag-expect na ibalik yung pera namin. Kahit sabihin mo 100 pesos lang yan, 200 pesos, ibalik nyo. Lalo na humiram pa kayo ng 30,000, 40,000, 50,000, mas masakit sa bulsa namin kasi isang buwan, 2 buwan naming saurin yan. Maawa naman kayo. Hindi nyo alam kung ano sinapit namin sa loob ng barko. So lahat ng mga mangutang, ha,
Huwag kayong magdrama-drama tapos pagdating ng bayaran, nagiging makalimutin na kayo. Ay, mas maigi pa yung palibre namin kayo check-up. Punta kayo sa doktor. Ha? So hanggang dito na lang ang aking video Nawa may natutunan po kayo sa aking video So kapag ikaw, kapwa ko Marino, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please, suportahan mo naman kabaro yung channel ko. Kasi ganito lang yung channel ko, kahit ganito lang, pero may matutunan ka talaga kasi alam mo kung bakit. Ang tagal na ako nagbabarko kaya alam ko kung ano nangyari sa loob at kung paano ka makapagbarko. Kaya learn from the experience. So kung gusto mo magkaroon ng idea, tips and advice sa pagbabarko at sa negosyo, i-PM mo lang ako. Ay, i-PM mo lang ako. I mean, wag mo ko i-PM, baka may utangan mo ako. I mean, i-subscribe mo yung channel ko, i-share, like, and hit the bell button. Napakasimple lang kung paano nyo tulungan ng ibang mga content creator, ganun din ako. Charot. So, eto seryoso na Balik na tayo dun sa serious. Maraming salamat guys Maraming salamat. Ito ay isang content na ginawa ko na hopefully ay talaga nangyayari ito sa totoong buhay. Nawa ito ay makatulong sa inyo, sa mga kapwa ko Marino at sa lahat ng mga viewers. So kung ikaw ay natuto at tingin mo makatulong sa iyong video na ito, please do subscribe, like, share, and hit the bell button nang ma-inspired pa ako sa paggawa ng mga videos or content na kagaya nito. Maraming salamat and God bless you. God bless you. Bye-bye!